Nag-umpisa ang eksena habang iniisip ni Aaron ang kapalaran ni Yu sa ilalim ng dominasyon ni Ki na determinadong iligtas siya mula sa pagiging halimaw. At agad na nagsisimula ang laban, at agad ding sumugod si Aaron kay Yu, at habang nagmamasid lang muna sila sa isa't isa. Subalit, nagpakawala na rin si Aaron ng sunod-sunod na suntok na lahat ay naiwasan Yu. At sa tamang tiyempo, umatake si Yu pabalik, ngunit hindi na tinag si Aaron at agad ding gumanti. At sa kabila ng liksi ni Yu, ang malakas na suntok ni Aaron na nailaga nito ay nagpapakita pa rin ng tindi ng lakas nito. At habang humihiyaw ang mga manonood sa pagkagulat, tinatanong nila kung posible ba ang ginagawa ng mga boksingerong kanilang pinapanood ngayon. Dahil brutal ang mga suntok ni Aaron at iniisip ng lahat kung ano ang mangyayari kung tinamaan si Yu nito, pero naiwasan lahat ni Yu ang mga ataking ito. Pinapakita rin ng mga announcer ang matinding laban ng dalawang boksingerong nasa rurok na ng kanilang laban. At makikitang tahimik na kinikilala ni Bob ang pagsisimula ng epikong labanan na ito. Lipat sa flashback sa pag-uusap ni Ki at Yu bago ang laban, binalaan ni Ki si Yu na ito ang una at huling pagkakataon na makakaharap ni Yu ang ganitong kalaban. Sinasabing ibigay na nito ang lahat at binabalaan ni Ki si Yu na hindi lang ang lakas ng suntok ni Aaron ang dapat nitong bantayan. At sinabi ni Ki ang kakayahan ng kanyang kalaban na si Aaron na parang halimaw sa lakas at athletic na abilidad. Nagbabala siya kay Yu na kapag nagpabaya ka ng kahit isang segundo, tiyak na matatalo ka. Sinasabi niya rin na ang totoong laban ay mas mahirap kaysa sa training na ginawa nila. Samantala, sinasabihan ng coach si Aaron na ang laban ay tungkol sa kung sino ang makokontrol ang espasyo sa isa't isa. Inaamin niya na malakas si Aaron pero mas mabilis at mas matalas ang mga suntok ng kalaban niya, na parang nasa ibang mundo ang bilis ng oras nito. Sinasabi rin ng coach ni Aaron na hindi niya matatalo si Yu gamit ang ordinaryong mga suntok lamang. At makikita rin natin si Ki na kinakausap si Yu bago ang laban. Binibigyang diin ang tibay ng kalaban ni Yu na parang bakal. At makikita natin si Yu na sumusugod kay Aaron, ngunit hindi man lang nakaepekto ito kay Aaron at nananatiling nakatayo. Bumalik tayo kay Ki na patuloy na nagbabala kay Yu na huwag isipin na ang katawan ng kalaban ay kasing lambot ng punching bags na nakasanayan niya. At habang iniwasan ni Yu ang mga atake ni Aaron, naalala niya ang sinabi ni Ki, hindi makakasakit ang mga simpleng suntok, at ang pinsala ay posibleng mapunta pa sa kanyang sariling mga kamao. Samantala, sinasabi ng mga announcers na inaasahan na nila ang galing ni Aaron. Subalit, nakakalaban niya ngayon ang pinakamalakas na kalaban na si Yu na tinalo ang mga nakaraang kalaban niya sa isang suntok lamang. Pero kahit si Yu, hindi mapabagsak si Aaron. Ang lakas ng depensa ni Aaron ay hindi kapani-paniwala. Pero si Yu rin ay isang malakas na kalaban. Subalit, ang mga sunod-sunod na suntok ni Yu ay hindi man lang nakakapinsala kay Aaron. Ito ay laban sa pagitan ng pinakamalalakas na boksingero ng lahat ng panahon. Subalit, makikitang walang nakakagawa pa ng kritikal na pinsala sa simula ng laban. Balik tayo sa coach ni Aaron na nagbibigay ng payo kay Aaron. Sinasabi niya na kung aabot sa desisyon ang laban, siguradong talo siya, at agad naman sinabi ni Aaron at iminungkahi ang isang bagay na agad naman sinang-ayunan ng coach. Sinasabing ang susi sa laban na ito ay ang pag-corner kay Yu. Samantala, habang iniiwasan ni Yu ang mga atake ni Aaron, makikita natin si Ki na nag-iisip habang tahimik na nanonood sa gilid. Iniisip ni Ki na alam niyang susubukan ni Aaron na i-corner si Yu. At ang plano ni Aaron ay gamitin ang mga body blow para masira ang depensa ni Yu. Pero bago pa siya ma-corner, kailangan Yu na makapagdulot ng maraming pinsala at pamunuan ang laban muna. Subalit, biglang ngumiti si Ki at iniisip kung ganito nga ba ang plano nila. Subalit, biglang nagulat ang announcer dahil nakita na kusang pumunta si Yu sa corner. Nagtataka rin ang coach ni Aaron kung bakit, dahil may malaking pagkakaiba sa kanilang laki. Kapag na-corner si Yu, parang pader na hindi niya matatakasan ito kahit gaano pa siya kabilis. Magiging pisikal na imposible para sa kanya ang makalabas. Nag-iisip rin ang coach ni Aaron, nagtatanong kung ano ang iniisip ni Ki. Habang si Aaron naman ay tumitingin kay Yu, sinabi niyang tatapusin na niya ito at babaliin ang mga tadyang ni Yu, kaya dapat itong maghanda. Subalit bago pa man makaatake si Aaron, tinamaan na siya ng mga suntok ni Yu na agad niyang naramdaman ang sakit. At makikita rin natin na ngumiti si Ki. Samantalang, nagulat naman ang mga announcers at sinabing masyadong mabilis para makita, pero mukhang nakagawa si Yu ng counter. Subalit napansin nga ito, at sinabi ni Bob na nakagawa nga si Yu ng eksaktong 3 counter sa maikling sandaling yon. Nagulat ang coach ni Aaron na si Yu ay nakagawa ng counter punches, kahit na marami na siyang napakawalan sa buong laban.
Hindi makapaniwala ang coach na hindi pa ipinapakita ni Yu ang tunay niyang lakas, samantalang, iniisip din ni Ki na alam niyang hindi pa ipinapakita ni Aaron ang kanyang tunay na kakayahan, habang nasa ilalim siya ng pagtuturo ng kanyang matandang coach, at makikitang biglang nagsalita si Aaron, sinasabing kailangan nilang gawin ito sa mahirap na paraan. At habang nagiging seryoso naman sina Aaron at Yu, napansin ng coach ni Aaron ang pagbabago ng atmosfera sa ring, at habang naghihintay, napansin din ni Bob at ng referee ang tensyon at nabibigla din sila dito. Samantala, makikita rin natin ang asawa ni Aaron at si Carmen na tahimik na nag-aalala habang pinapanood sina Yu at Aaron na nagtititigan. Sa eksenang ito, nagsimula na sina Aaron at Yu na maglakad patungo sa gitna ng ring at biglang sumugod papunta sa isa't isa. At agad, si Yu ang unang nakatama kay Aaron, ngunit tulad ng nangyayari, hindi ito nakaapekto at nanatili si Aaron na nakatayo. Muling umatake si Aaron, pero muli na iwasan Yu ito ng madali. Gayunpaman, ang lakas ng suntok ni Aaron ay nagpagulat kay Yu. Habang patuloy na umaatake si Aaron, at agad din naman mabilis na naiwasan ni Yu ang bawat suntok, ngunit ramdam pa rin ang lakas ng mga ito, nagulat ang referee sa kanyang nasasaksihan, at nagtanong kung ano ang nangyayari. At habang si Ki ay nakangiti, ipinapahayag naman ng mga announcers ang hindi mapigilang sunod-sunod na suntok. At wala ni isang boksingero ang sumusuko at nasa ika-4 na round na sila. Tinatanong ng mga announcers kung sino ang unang mababali ang balanse. Iniisip ng coach ni Aaron na kamangha-mangha ang pisikal na kakayahan ni Aaron. Alam niyang hindi pa ipinapakita ni Aaron ang lahat ng kanyang tunay na kakayahan, ngunit hindi niya akalaing magiging ganito kagaling ito. Hindi natitinag si Aaron kahit na sa mga counter punches ng kalaban niyang parang halimaw. Hindi rin siya mukhang pagod kahit patuloy na nagbibigay ng malalakas na suntok. Sa katunayan, lalong lumalakas ang kanyang momentum, nakakagulat din ang kanyang kalaban, hindi lang dahil naiwasan nito ang lahat ng suntok, kundi dahil nakapagbibigay din ito ng mga accurate counter punches na masyadong mabilis para makita ng mata ng tao. Ang kahit isang suntok mula sa mga ito ay sapat na para patumbahin ang isang ordinaryong boksingero. Iniisip pa rin ng coach ni Aaron kung paano nag-e-exist ang ganitong klaseng athletic ability. Hindi niya naisip na makakapanood siya ng laban tulad nito. Ngunit nararamdaman niyang malapit ng mabali ang balanse. Simula kanina, lumiliit na ang agwat sa pagitan ng dalawang boksingero, na pagtanto ng coach na hindi basta-basta mga suntok ang iniiwasan niyo. Ang mga suntok ni Aaron ay nagdudulot ng wind pressure at vibrations. Ang isang suntok na may ganitong bilis at bigat ay lumilikha ng wind pressure na nakakaapekto sa katawan at isipan. Ang malaking bigat na naililipat sa mga binti ni Aaron habang kumikilos siya ay nagpapanginig sa buong ring. Sa ngayon, naiwasan ni Yu ang lahat ng suntok ni Aaron habang isinasaalang-alang ang mga ito. Ngunit sa tingin ng coach, hindi na magtatagal at magiging sobra na ito para kay Yu. Iniisip ng coach ni Aaron na kahit na parang mas mabilis ang daloy ng oras sa mundo ni Yu, may hangganan ang dami ng impormasyon na kayang iproseso ng tao ng sabay-sabay. Ang ring ay parang isang battlefield ngayon at ang referee ay halos wala na sa wisyo. Ang bawat paulit-ulit na strike ay nagdudulot ng takot sa kamatayan. Ang ganitong uri ng stress ay hindi kakayanin ng tao, at sa tingin ng coach, malapit nang bumigay ang isip ni Yu, ngunit nagbabala rin siya kay Aaron na mag-ingat. Kung sumobra siya, baka mapatay niya si Yu. Samantala, si Ki ay nakangiti at iniisip na unti-unti nang ipinapakita ni Aaron ang tunay niyang kakayahan. Pero sa tingin niya ay masyado pa itong mahinahon. Iniisip ni Ki na kailangan ni Aaron tanggapin at maunawaan na siya ang kumakatawan ng takot at tagumpay, nagdadala ng takot at pagkatalo sa kanyang mga kalaban, at karangalan at tagumpay sa kanyang sarili. Samantala, iniisip naman ng reporter na si Peter ang tungkol sa kasaysayan ng heavyweight division. Si Aaron Tide, ang world champion, ay pinalitan ang dating simbolo ng takot na si Jason. Dumating ang golden age ng heavyweight division, kung saan ang mga matitibay na incumbents at mga bagong contenders ay naglalaban para sa trono. Ito ang pinakakapanapanabik na era para sa mga boxing fans, dahil kahit sino ay pwedeng manalo, ngunit hindi nagtagal bago makilala ng heavyweight division ang pinakadakilang tagapamahala sa kasaysayan nito. Ang kasalukuyang kalaban ni Aaron ay dinadala na rin sa stretcher. At sa laban na ito, malupit na tinalo ni Aaron ang 5 contenders. Ipinakita niya ang kanyang kakaibang lakas at tunay na anyo bilang isang halimaw. Iniisip pa rin ni Peter ang mga emosyon na nauugnay kay Aaron Tide: takot, paghanga, dominasyon, pagnanais, karangalan, hamon, frustrasyon, at kabaliwan. Maraming contenders ang humarap sa hamon, ngunit lahat ay nauwi sa pagkatalo.
Ang kanilang mga pagsubok ay may kakaibang kabayanihan, parang isang mapanganib na pagsisikap na abutin ang tuktok ng lakas at kasikatan na pinapangarap ng lahat ng boksingero, at sa isang nakaraang interview kay Aaron, tinanong siya kung ano ang boxing para sa kanya. At sinabi ni Aaron na hinanap niya rin ang kahulugan nito, ngunit sa totoo lang, hindi niya alam. Para sa kanya, ang boxing ay trabaho lang, isang profesional na sport na may kasamang pera at karangalan. Wala nang iba pa, at habang patuloy ang labanan nina Aaron at Yu, makikita natin si Aaron na naglunsad ng suntok at agad naman na iwasan ito ni Yu, pero kahit ganun, makikita nating nahagip si Yu at dumugo ang kanyang tenga, at agad din natin makikita si Aaron na nag-iisip habang tinitingnan si Yu, at nagsasabing ililigtas niya ito. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.